Isang malaking eskandalo ang yumanig sa European Union. Kumalat sa internet ang mga audio recording ng pag-uusap ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Hungary na si Peter Szijjártó at ng kanyang Russian na katapat na si Sergey Lavrov. Tungkol ito sa pag-alis ng parusa sa makapangyarihang mga Ruso. Noong 2024, hiniling ni Lavrov kay Szijjártó na alisin ang mga parusang ipinataw ng Europa sa ilang Russian oligarko at kanilang mga asawa. Nangako si Szijjártó na kasama ang mga Slovak ay ayusin nila ang isung ito at himala. Pagkaraan ng ilang buwan, inalis ng European Union ang mga parusa sa ilang tao. Ngunit ang kabalintunaan, naging walang magawa ang EU. Hindi tinanggi ng ministro ng Hungary ang binawiretap siya. Si Szijjártó mismo ang nagsabi na hindi niya itatanggi ang katotohanan na ilang taon na niyang pinaglilingkuran ang mga Ruso. Sinabi niya na matagal nang pinakikinggan ng banyagang intelihensya at mga mamamahayag ng Hungary ang kanyang tawag sa telepono. Hindi raw niya ito itinatago, parang ano ngayon at anong gagawin ninyo sa akin? Habang ginaganap ito, hinaharan ng Hungary ang 70 bilyong euro na pautang para sa Ukraine. At ngayon, si Kaja Kallas na dumating sa Kyiv ay tapat na umamin na hindi kayang ibigay ng European Union ang pautang na ito sa Ukraine dahil sa posisyon ni Viktor Orban na wala silang magawa tungkol dito. Nagsimula na ring alisin ng Estados Unidos ang parusa laban sa Russian Federation at hindi na sila naghahanap pa ng palusot. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Bago simula ng episode, hinihiling ko ang suporta niyo sa channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Paano ito gagawin? Makikita ang lahat ng link at detalye sa description ng video. Sa dulo ng episode, kung sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang ito, maaari kayong mag-iwan ng donasyon sa kahit anong paraang komportable para sa inyo. Maraming iba't ibang platform doon, maniwala kayo. May mga detalye ng bangko, crypto wallet, PayPal at Patreon. Mayroon ding Buy Me a Coffee at sponsorship sa YouTube. Sa madaling salita, siguradong makakahanap kayo ng bagay na akma para sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ng video ang link. Doon kami naglalatala ng mga balita agad-agad kapag may dumarating na impormasyon. Sa simula ng episode, ipapaalala ko ang konteksto. Kamakailan, iniulat ng Washington Post na ang ministro ng ugnayang panlabas ng Hungary na si Peter Szijjártó ay madalas nakikipag-ugnayan kay Sergey Lavrov tuwing may pahinga sa episode. Sa mga pagpupulong sa Brussels sa European Council. Dahil sa madalas na komunikasyon, parang laging kasama ang Russia sa bawat negosasyon ng European Union sa loob ng maraming taon. Kalaunan, inamin ni Szijjártó na regular siyang nakikipag-ugnayan kay Lavrov tuwing mga saradong pagpupulong ng konseho ng EU. At sa totoo lang, parang idinagdag pa niya na, ano ngayon? Anong magagawa ninyo sa akin? Sabi niya, anong gagawin ninyo? Oo, binubuod ko lang, Nakaupo ako sa pagpupulong ng European Union at agad akong tumatawag kay Lavrov, iniulat sa kanya kung anong pinag-uusapan namin doon. Sabi niya, ano ngayon? Anong susunod? Kumakalat online ang mga audio recording ng pag-uusap ni Peter Szijjártó ng Ministry of Foreign Affairs ng Hungary at Sergey Lavrov ng Russia. Ito ay tungkol sa pagtanggal ng parusa sa mga makapangyarihang Ruso. Una, ipapakita ko sa inyo ang orihinal na video at audio recording, tapos isasalin at tatalakayin natin ito ng mabuti. Magandang araw po. Magandang araw, Sergey. Si Peter ito. Nasa St. Petersburg ako. Nasaan ka? Dumating na ako sa Budapest. Ha? Oo. Oo, nakapunta na. Nasa lahat ka ng balita sa mga media sa Russia ngayon. O parang hindi ko napansin. Hindi. Sinasabi lang nila na pragmatiko kang lumalaban para sa interes ng bansa mo. Well, that's very... Sabihin na nating maganda sa pagsusuri ng sitwasyon. Magandang paraan ng pagsasabi niyan. At patas. Tingnan mo. Tumatawag ako sa kahilingan ni Alicer at pinaalala lang niya sa akin na may ginagawa ka tungkol sa kapatid niyang babae. Ginang Ismailova. Oo, syempre, ganito kasi yon. Kasama ng mga Slovak, magsusumait kami ng panukala sa European Union para tanggalin siya sa listahan. Isusumite namin ito sa susunod na linggo. At dahil magsisimula na ang bagong panahon ng pagsusuri, ilalagay ito sa agenda. At gagawin namin ang amin makakaya para makanggal siya sa listahan. Maraming salamat. Matutuwa siya dahil seryoso siyang nag-aalala sa kapatid niya. Alam mo naman. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong suporta
at laban para sa pagkakapantay-pantay sa Oo, kaya 1 oras matapos, dumating si Siarto sa Budapest mula sa St. Petersburg noong Agosto 30, 2024, tinawagan siya ni Lavrov. Ipinaalala ng pinuno ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia na nais ni Russian oligarch Alisher Usmanov na alisin ng European Union ang mga parusa sa kapatid niyang si Gulbakhor Ismailova at nangakong tutulong ang Hungarian na ministro. Ayon kay Lavrov, ito ang kanyang sinabi. Pakinggan mo, tumatawag ako dahil kay Alisher. Sabi niya, ipaalala ko na may kailangan kang gawin tungkol sa kapatid niyang babae. Bilang tugon, sinabi ni Peter Siarto na oo, tutulong siya at ipinaliwanag na sa Hungary, pansin, kasama ang Slovakia, ay maghahain sila ng panukala sa European Union na alisin si Ismailova sa listahan ng mga pinatawan ng parusa. Ayon kay Siarto, ihahain namin ito sa susunod na linggo at isasama sa agenda na yung bagong panahon ng pagrerepaso. Gagawin namin ang lahat para matanggal siya sa listahan. Sinabi rin ni Siarto kay Lavrov na binisita niya ang bagong punong tanggapan ng Gazprom sa Russia at sa tawag nila, iginiit niyang laging handang tumulong. At himala, makalipas ang 7 buwan matapos ang pag-uusap na yon, natanggal si Ismailova sa listahan ng mga parusa ng Europa. Isa sa mga espiya ng European Union ang nagsabi na sa usapan nila ng Russia na ministro, si Siarto ay parang sunod-sunuran at nambobola, parang batang sumusunod lang. Utusan mo lang, gagawin agad niya. Napansin din na hindi lang si Ismailova ang nagkaroon ng pinaluwag na parusa sa mga makapangyarihang Ruso. Kasama niya, tinanggal din sa listahan ng mga pinatawan ng parusa ang negosyanteng Ruso na si Vyacheslav Mashekanter at ang ministro ng esports ng Russia na si Mikhail Degtyarev. At may sapat na dahilan para maniwala na natanggap ni Siarto ang ganitong utos mula sa Kremlin at isinagawa niya ito. At dito gusto kong sabihin na ito na ang naging taktika ng mga Hungarian at Slovak. Nung sandali lang ako natrabaho sa European Council, may narinig ako mula sa mga diplomat. Sa Hungary at Slovakia, karaniwan nilang sinisimulan ang anumang negosasyon sa isang mahabang listahan ng mga pangalan ng Ruso na gusto nilang tanggalin mula sa listahan ng mga pinyatawan ng parusa. Halimbawa, noong huling round ng negosasyon sa pagpapalawig ng mga parusa laban sa Russia nitong Marso ng taong ito, pinilit ng Slovakia at Hungary ang European Union na alisin si Usmanov sa listahan. Uulitin ko, ang taktika ng mga Ruso ay pumupunta sila sa pagpupulong ng European Union na may listahan mula Kremlin at sinasabi nilang hindi magsisimula ang pagpupulong at botohan hanggat di nadaanan ang listahang ito. At sinasabi, sige, may alisin tayo sa listahang ito. Huwag ninyong alisin, kung hindi, hindi kami makikipagnegosasyon. Kapag may natanggal sa listahan ng mga pinatawan ng parusa, agad na iniuulat ng Hungary at Slovakia ito sa Kremlin at agad din silang bumoboto pabor sa desisyon ng European Union. Noong 2023, si Viktor Orban ay basta na lang lumabas ng silid ng pagpupulong para magkape at may napagbisisyunan kahit wala siya. Ibig sabihin karaniwang taktika na ito ng mga Hungarian at Slovak. Mahalagang banggitin na si Siarto ay hindi natatakot sa pananagutan at hindi itinanggi ng Hungarian na ministro ang katotohanang may nakikinig sa kanyang mga usapan. Ayon sa kanya, ang mga banyagang ahensya ng intelihensya kasama ang mga Hungarian na mamamahayag ay palaging nakikinig sa kanya at ang kanyang reaksyon ay ipinahayag niya sa isang mapanuyang pangungusap, si P. Ngayon, ang mga nakikinig ay gumawa ng panibagong malaking tuklas. Pinatunayan nila na sinasabi ko ang parehong bagay sa publiko at sa telepono. Aba, napakagaling na trabaho. Sinabi ni Siarto na 4 na taon na niyang hayagang sinasabi ang parehong bagay. Nabigo ang patakaran ng mga parusa at mas malaki ang pinsalang idinudulot nito sa European Union kaysa sa mga Ruso. Hindi papayag ang Hungary sa parusang laban sa mga taong mahalaga sa energiyang seguridad nila. Hindi rin isasama sa listahan ng mga parusa ang mga tao na, ayon sa mga Hungarian, ay walang saysay na isama. Sa huli, binanggit ni Siarto na hindi kumpleto ang inilatalang listahan ng mga na-intercept na pag-uusap. Ayon sa kanya, madalas siyang nakikipag-usap tungkol sa mga parusa sa mga ministro ng ugnayang panlabas ng ilang bansang hindi kasama sa EU. Sa parehong panahon, hindi pa rin sigurado ang European Union kung may bibigay ang 70 bilyong euro na utang para sa Ukraine. Ang pinuno ng diplomasya ng European Union na si Kaja Kallas na dumating ngayon sa Kiev ay nagsabi na may ilang hadlang ngayon kaugnay ng pagpapatibay ng ika-20 pakete ng mga parusa laban sa Russia at paglalaan ng utang para sa Ukraine. Narito ang kanyang pahayag. Isinasagawa ang mga hakbang upang malampasan ang mga hadlang na ito, ngunit sa kasama ang palad, ngayon ay hindi ko pa maibabalita sa inyo ang magagandang balita
na ang utang na ito ay may pagkakalob. Patuloy kami nagtatrabaho at umaasa na mapagtitibay na ang desisyon sa susunod na pagpupulong ng European Council. Alam pa rin natin ang tunay na tawag sa hadlang na ito. Ito ay ang Hungary na umaabuso sa kanyang pagiging miyembro ng EU at NATO, humaharang at sa gayon ay ginagawang bihag ang buong European Union. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa channel na ito sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video. Mag-subscribe rin sa Telegram channel kong Pechi News, ang link ay nasa description din.